Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day for Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang The Coming Prince. At ang Bible verse po natin ngayon ay matatagpuan sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. At ang sabi po dito, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will be reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness, from that time on and forever. The will of the Lord Almighty will accomplish this. Sa Tagalog po, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. At ang first teaching po natin ngayon, the government of Christ began at His birth. Sabi po dito na nung binigay pa lang siya, kakapanganak pa lang niya sa atin, parang nakatakda na talaga siya upang siya yung mag-lead sa atin, siya yung mag-lead sa mga tao upang ipalaganap ang magandang gawain sa atin. Next po, the government of Christ increases worldwide. Patuloy na lumalaganap ang pagpapala ng Diyos, ang kabutihan niya, ang mga salita niya sa atin. Patuloy tayo na binabago sa araw-araw. Walang katapusan yun. Araw-araw may ginagawa siya, may binabago siya sa ating buhay na kailangan pag binago yun, parang wag na natin ibalik yung dati nating gawain na hindi ka aya-aya sa Kanya. Third po is, the government of Christ governs of the nation. Ito po na parang dito sinasabi na yung pamamahala ng Diyos, parang sinasakop niya yung lahat ng bansa para upang maging makadiyos sila. Kasi parang nung una, 'di ba, nung century ago, unang-una pa, konti pa lang sila, tapos ngayon unti-unti na pinapalaganap. Kasi ayun yung will ni Lord na gusto niya lahat ng tao makakilala sa Kanya, purihin siya at magsamba sa Kanya. Kasi hindi naman tayo maliligtas sa gobyerno. Yung government na sinasabi dito si Lord yun. Siya yung mumuno, hindi yung government natin dito. Kasi hindi tayo maliligtas nun eh. Kaya kailangan kay Lord tayo umasa, magpasakop kay Lord. Dapat siya lang yung inaalaw natin sa buhay natin na magpatakbo sa buhay natin, kasi walang imposible sa Kanya, lahat posible, lahat kaya niyang ibigay sa iyo ng sobra-sobra. Kung gusto mo magkaroon ng magandang buhay, maraming blessings, nag-uumapaw, magpasakop pa sa Kanya, kasi lahat alam niya kung anong kailangan mo, lahat kaya niyang ibigay sa iyo. Basta sa Kanya ka lang, yung bigay mo yung buong puso, yung buong buhay mo sa Kanya. Kasi di ba yung buhay natin, hiram lang naman natin sa Kanya. Hiram lang to, kaya magpasalamat tayo sa Kanya na sa bawat gising, blessing na yun. Kasi di ba parang hindi natin masabi kung anong bukas. Kailangan ngayong araw may magawa tayong mabuti sa araw-araw, para hindi natin masasabi kasi kung anong mangyari ka ng bukasan. Kaya kailangan maging sa araw-araw, maging mabuti tayo sa kahit anumang gawin natin. Itaas natin siya sa lahat ng gawain na gagawin natin sa araw-araw. At ang first application naman po natin, put your hope in Christ, expanding influence. Mo kay Lord yung hope mo, sa Kanya mo lahat ibigay, magpa-impluwensya ka sa Kanya. Kasi
kung sa kanya ka magpapa-impluwensya, magandang dulot yun. Walang doubt doon sa kanya. Kasi tama lahat ng kanyang ituturo sa lahat ng gawain, kung saan ka man niya ilagay, kung saan kanya balak ilagay, kung anong dapat mong gawin. Kailangan sundin natin yun kasi inaalaw niya yun eh, kasi nakakalam niya makakabuti yun sa'yo. Katulad nung yung sa testimony natin, parang ang ganda ng example yun, yung mga nagpapatotoo. Kasi ang dami ng nagpatotoo na humarap sa church, nagsalita ng testimony nila. Talagang mapapawawa ka na lang na totoo pala na nangyayari yun, na kayang-kaya ni Lord yung ganung bagay na akala mo imposible, pero sa kanya hindi. Kasi sa kanya posible lahat. Sabi nga sa Luke 1 verse 37, "For with God, nothing shall be impossible." At sa second naman po, embrace a positive perspective on the future. Mga perspective po natin sa buhay, kailangan positive lang. Kasi hindi mo maano na negative yun, kasi nasa kanya. Parang lahat positive lang talaga yun. Lahat mabuti, lahat maayos, lahat peaceful ang buhay pag na kay Lord. At ang last po, pray for influence and make a difference. Ito po, ipag-pray natin sa araw-araw na gawin tayo mabuti ni Lord para maka-impluwensya tayo sa ibang tao. And magkaroon tayo po, and to make difference po sa araw-araw. Hindi naman po na paunti-unti, hindi naman po marami agad ang na-impluwensyan po natin, paunti-unti lumalaganap siya. Ayun po ang importante doon, na unti-unti may nababago, unti-unti may nalalaganap tayo. Maganda po yung parang nag-umpisa tayo sa unti-unti, tapos magugulat na lang tayong result nun. Sobrang ganda na, sobrang dami nating difference na magagawa, na unti-unti may nababago tayo. Katulad pa yung simple na lang, kunwari galing tayo sa church, kahit hindi galing yung mga nababasa nating Bible verse, 'di ba? Kasi lahat 'yun akma sa nangyayari sa buhay natin. Lahat 'yun makaka-relate. Pag binasa mo yung Bible, lahat ng katanungan na hinahanap mo, sa Bible lahat ng kasagutan mo. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Parang wala ka nang ibang pagtatanungan na ano pong sagot sa ganito, ganyan. Nasa Bible po lahat. And ayun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at may ma-share sa inyong pamilya. Yun lamang po, and God bless po sa ating lahat.